Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? Ito po ang inyong lingkod. Once again, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino dito po sa Munting Tinig Channel. Ang pag-usapan natin ang mainit-init na balita mula po sa Office of the President na kung saan ay pinadaan sa Presidential Communication Office tungkol po sa inaabangan kung sino po ang susunod na magiging ombudsman ng ating bansa o tanod bayan. Sapagkat matatandaan po natin, matagal-tagal pong nagbakante ang posisyon ng ombudsman matapos pong magretiro itong si Samuel R. Martires last July. So sa kanyang pagkaretiro, marami pong mga speculations kung sino po yung magiging susunod na ombudsman. Ang problema, may isang maka-Duterte na senador na walang iba kundi si Aimee na talagang parang tralala at nag-hallucinate at halos binabantayan itong si Department of Justice Secretary Boying Rimulya. Ang dami pong dagok no, sa kanyang pagkapili dahil unang-una, up to the last minute, talagang pilit nilang hiharangin. Actually, finailan po nila ng kaso, tapos inungkat yung mga kaso, o kasama sila ni Baste at saka ni Aimee, para lamang po mga kamunting tinig, hindi po mabigyan ng ombudsman clearance itong si Boying Rimulya. Pero dahil po sa isa po siya sa isinumite, parang as far as my knowledge is concerned, correct me if I'm wrong, 17 po ata ang nag-apply bilang ombudsman, 7 po ang sinubmit ng Judicial Bar and Council, Judicial and Bar Council of the Philippines or GBC, no, na pagpipilian. So itong ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos has appointed Secretary Justice Jesus Crispin Boying Rimulya as the new Ombudsman of the Republic of the Philippines. Sabi ko nga, matapos pong matagal-tagal na bakante ang opisina ng Ombudsman. Para bigyan kayo ng backgrounder, itong si Secretary Rimulya nagsilbi bilang ika-59 na Justice Secretary since June 2022, no? Ika-59 Justice ng or Secretary ng Department of Justice. June 22 kasi siya inappoint. Ngayon, sa ilalim po ng kanyang pamumuno bilang Department of Justice Secretary, yung kanyang mga advanced major reform na inintroduce, unang-una, yung i-modernize yung ating justice system, i-decongest yung mga kulungan. Yan po isa sa mga aksyon na nagawa po ng ating Department of Justice Secretary. Pagkatapos, in-accelerate po niya yung case resolution. After that, tina-expand yung access para po sa mga legal services ng ating mga kababayan. Siya po mga kamunting tinig ay nagserbisyong dekada na bilang legislator, no? Ano din siya, naging congressman, naging governor, and at the same time lawyer, have earned him broad respect, okay, ganon, for his integrity and commitment to public service. Yan po yung mga background ni Justice Secretary Boying Rimulya. The administration, under Marcos administration, remains firm in its commitment para labanan po ang korupsyon, wherever it exists. So, ang trabaho ng ombudsman, as an ombudsman, he is expected to uphold, number 1, transparency, strengthen anti-corruption measures in support to the battle cry of the President, at sisiguraduhin na talagang the justice administered fairly and at the same time efficiently. So yun po ang bilin sa kanya, no? At sigurado po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na kayang-kaya po ito ni Ombudsman Boying Rimulya. So,
There will be no sacred cow, no exemption, and no excuses. Walang sasantuhin. Klaro po yan. So, ang public office is a public trust. And those who betray, it will be held accountable. So, ang ating mahal na Pangulong President Ferdinand R. Marcos Jr., ini-reaffirms niya that transparency, fairness, and at the same time, the rule of law will remain as a guiding principle of this administration. Pursuit of a bagong Pilipinas that truly serves the Filipino people. Karamihan po sa ating mga kababayan, natuwa. Yung mga maka-Duterte lang naman, ang hindi po natutuwa, nagagalit, nag-aalboruto, may pagdududa, dahil itinalaga daw si Boying Rimulya bilang ombudsman para ipakulong itong si Sara Duterte. Nag-aalusinate. Bakit naman sila matatakot kung wala naman silang kasalanan? Ang isa lang po dito, hindi po nakaya ng power ni Aimee. Kasi unang-una, politically motivated lang naman. Meron pang nag-question, no? Bakit po itinalaga si Boying Rimulya bilang ombudsman? Hindi naman, ano naman siya, hindi naman siya talagang biyasa sa batas. Siya po ay isang politicians. Grabe naman kayo. Si Aimee naman, nag-file siya ng kaso, kaugnay po sa kay Boying Rimulya at mga kasamahan ni Boying, ito pong mga kasong kidnapping, kaugnay po sa pagdala kay Rodrigo Duterte sa ICC. Pero mga kamunting tinig, hindi po umubra ang pag-iinarte ni Aimee sapagkat wala pong naging epekto yung kanyang panawagan. And at the same time, yung kanyang kagustuhan na pigilan na mapili bilang ombudsman. Paano yan? Nasama po sa nasama po sa shortlist. Karamihan naman po doon sa pinasa ng Judicial and Bar Council of the Philippines na mapabilang sa shortlist, appointee ni Pinoy, appointee ni Gloria Macapagal-Arroyo, at karamihan doon, appointee ni Rodrigo Roa Duterte. At ito nga, may appointee din ng ating mahal na Pangulo. So, sa iba't ibang ahensya. No? At sa iba't ibang trabaho. Pero ito lang po masasabi ko mga kamunting tinig sa balita na ito. Kailan po naging... actually, dahil po sa balita na ito, alam ko, sasakit naman ang loob ng mga Duterte Dihad supporters eh. Kung baga, na tama yung hula ni Aimee na si Secretary Boying Rimulya ang susunod na ombudsman. Pero grabe no, ang pagpigil. Up to the last minute. Sabi nga ni Laila de Lima, magaling si Rimulya. Ang problema, pilit tinaharangan yung kanyang application. Buti na lang na-dismiss. Kaya nga si Aimee nag-alboruto dahil dinismiss po ng ombudsman yung mga kasong inakyat ni Aimee. At tinangkapan ni Aimee tigilan dahil po sa motion for reconsideration na sinabmit pero hindi po umubra. Nanaig pa rin ang kagustuhan ng taong bayan at sigurado ako ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay nakikinig po sa pulso ng taong bayan. Sapagkat sa pagkakahirang po kay Boying Rimulya, nagkaroon po ng pag-asa mga kamunting tinig na ma-serve yung hustisya at mapanagot yung mga dapat managot doon po sa controversial na mga flood control projects. Wala itong kinakatakutan si Boying Rimulya. Nang kumbaga palaban. Palaban ito si Boying Rimulya. Matapang to, may prinsipyo to. Okay? So, bago po tayo magtapos, gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo na ang Pangulong Bongbong Marcos inappoint po si Rimulya as ombudsman. So itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Department of Justice Secretary Boying Rimulya bilang bagong ombudsman. Sa ilalim po ng kanyang pamumuno bilang Department of Justice Secretary, uulitin ko, inintroduce po niya yung iba't ibang mga major reform na napaka-advance, no?
yung kanyang dekadang eksperyensya bilang legislator, bilang governor, bilang abogado, yung nakapagpadagdag pa sa kanya ng malawak na kaalaman, respeto sa integridad, commitment sa public service, no? At syempre, yan po ay pahayag ng Presidential Communication Office ngayong Martes, October 7. So alam naman natin, mga kamunting tinig, hindi na po kailangan nating i-mathematics as an ombudsman. Ang trabaho po ni Congressman, ni DOJ Secretary at ngayon, Ombudsman Rebulla is, he is expected to what they called uphold transparency, is strengthen, mga kamunting tinig, yung anti-corruption measures ng administration, sisiguraduhin po na ang hustisya ay talagang masiserve, ma-administered, efficiently, and fairly. Walang sino-sino, walang papaboran. Oh? There will be no scared crow or sacred cow. There's no sacred cow. And at the same time, there is no excuses. Kasi ang mantra, the public office is the public trust. The public office is a public trust. And those who betray it will be held accountable. So mga kamunting tinig, papalitan ni Remulla si dating ombudsman Samuel Martires na nagretiro na noong July 27. Congratulations kay dating Department of Justice Secretary Boying Remulla sa kanyang bagong task na kung saan ay magiging tanod bayan, maging sandalan ng hustisya at katarungan sa ating bansa. So humanda yung mga may bahid ng katiwalian, humanda ang mga korap, humanda ang mga nanggugulo. Tapos talaga kayo. Okay? Ano man ang mga plastada mga Duterte Dayad supporters, galit na galit kayo? Ganun naman talaga. Good job! Department of Justice Secretary Boyong Remulla, you bring home the bacon, serve with the pleasure of the Filipino people. Okay? Huwag magpatinag. Imbestigahan ang dapat imbestigahan, panagutin ang dapat panagutin, pabayarin ang dapat magbayad, ikulong ang dapat ikulong. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino na nagsasabi, kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated o ano man ang mga activity dito po sa ating munting tinig channel. Laging tandaan, tayo po ay ang mga bagong Pilipino, mga kamunting tinig. Uulitin ko, tayo ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Congratulations, Ombudsman Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman ng Republika ng Pilipinas.